Sa isang barangay sa bayan ng Santo Domingo, Bataan, nakatira ang mag-asawang Jane at Ador. Sila ay may isang anak na lalaki na edad 7 taong gulang. Simple lang ang pamumuhay ng mag-asawa. Pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay. Masipag at mabait ang asawa ni Jane na si Ador, kaya masaya ang kanilang pagsasama. Nagbago lang ang lahat nang magkaroon ng cellphone si Jane. Ibinili siya ng cellphone ni Ador nang makaani sila ng palay. Dahil mahal na mahal siya ng kanyang asawa. Minsan kasi nagrereklamo si Jane na naiinip na siya sa kanilang bahay. Laking tuwa ni Jane nang magkaroon siya ng bagong cellphone. Doon siya natuto na makipagkaibigan sa pamamagitan ng cellphone. At doon niya nakilala si Jonjon. Ipinagtapat ni Jane kay Jonjon na siya ay may asawa na at tanggap naman daw siya ng lalaki. Kaya't nagpatuloy ang kanilang pakikipagtawagan na inilihim nito sa asawa. Madalas naman nasa bukid ang asawa, kaya't malaya si Jane sa kung ano man ang gusto niyang gawin. Lalo na kapag wala na ang kanyang anak na lalaki para pumasok sa eskwelahan. Lumipas ang mga araw, patuloy pa rin sila sa pag-uusap ni Jonjon. Dahil usong-uso pa naman ang unlikol ng panahon na yon, kaya't na-inlove si Jane kay Jonjon. Madalas napapabayaan na niya ang asawa at anak, at maging ang relasyon niya sa kanyang asawa ay naapektuhan na rin. Tuwing naglalaving-laving sila ni Ador, pakiramdam niya ay nakukulangan siya. Parang hindi na siya nag-e-enjoy. At alam niyang nararamdaman yun ng kanyang asawa. Ngunit binaliwala lang yun ni Ador at nagpakabisi na lang siya sa pagtatrabaho sa bukid. Isang araw, nagpasya si Jane na lumuwas ng Maynila upang magtrabaho. Paliwanag niya sa asawa, gusto niya itong matulungan. Pero ang totoo, luluwas lang siya upang makipagkita kay Jonjon. Ayaw siyang payagan ni Ador, pero dahil buo na ang loob niya ay hindi na rin siya napigilan ng asawa. Sige mahal, kung ikasasaya mo, payag na ako. Kung sakaling mahirapan ka, umuwi ka dito at hihintayin ka namin ng anak mo. Wika ni Ador kay Jane. Salamat mahal, wika naman ni Jane. Nang gabing yon ay magdamag na nagtampisaw sa kama ang mag-asawa. Gaya ng dati, enjoy na enjoy si Jane sa ginagawa ng asawa. Napansin naman ni Ador na parang mas naging wild ang asawa niya nung gabing yun, kaya mas ginalangan niya pa ang performance. Ang hindi niya alam, iba pala ang nasa isip ni Jane habang tinitira niya ito. Matapos ang mainit na bakbakan nila, agad nakatulog ang dalawa. Kinumutan ni Ador ang asawa at saka kumuha ng basang bimpo upang linisan si Jane. Sobrang mahal ni Ador ang kanyang asawa. Lahat ay gagawin nito para sa ikaliligaya ni Jane. Lunes ng umaga, pagkatapos maimpake ang lahat ng dadalhin sa Maynila, hinatid muna ni Jane sa eskwelahan ng anak. Niyakap at hinalikan niya ito bago pinapasok sa kanyang silid-aralan. Pagdating naman sa bahay, agad siyang niyakap ni Ador. Hindi mo naman kailangang gawin to mahal. Kaya kitang buhayin kahit simple lang. Wika ni Ador. Nagbabaka sakaling magbabago pa ang isip ng kanyang mahal na asawa. Ngunit desidido na si Jane, kaya't sa huli ay napilitan si Ador na pakawalan ng asawa. Sumakay sa tricycle si Jane, dala ang kanyang bag. Walang nagawa si Ador kundi tignan na lang ang palayong asawa na may luha sa mga mata. Ganun niya kamahal si Jane. Lahat ay gagawin niya para sa ikaliligaya nito. Sa terminal pa lang ay tawag na ng tawag si Jonjon kay Jane. Excited ito na makita ang ka-textmate. Bagamat hindi pa nagkikita, palagi ang sabi nito na mahal nito si Jane. Kaya't agad namang naniwala ang babae sa buladas na lalaki. Pagdating ng bus terminal, agad na hinanap ni Jane si Jonjon. At nakita niya ito ayon sa description na sinabi nito sa kanya, kaya nilapitan niya ito. Jonjon, tawag ni Jane sa lalaki.
Jane, sagot naman ito. Matapos yun ay sabik silang nagyakap. Masayang masaya si Jonjon nang makita niya si Jane. Pakiramdam niya ay mas lalo niyang nagustuhan ng babae. Sumakay sila ng taxi at agad na umuwi sa bahay nila Jonjon sa Navotas. Si Jonjon ay nagtatrabaho sa construction. Isa siyang labor. Nang makarating sa bahay nila, sakto naman na nandun ang mga magulang ni Jonjon. Ipinakilala nito si Jane sa kanila. Ma, pa, si Jane, girlfriend ko. Hay nako Jonjon, ang hirap na nga ng buhay, nagdagdag ka pa ng isang palamunin. Dire-diretsyong sabi ng ginang. Nahiya si Jane at tumingin kay Jonjon, pagkatapos ay bumulong sa kanya. Hayaan mo na be, ganyan lang talaga si mama. Paliwanag ni Jonjon kaya tumango na lang si Jane. Sa una, okay naman at masaya si Jane sa piling ni Jonjon. Hanggang sa nang tumagal, nakilala na nito ang pag-uugali nito. Bukod sa may pagkabatugan, may pagkapalikero rin ang binata. Dahil sa sitwasyon ni Jane, nag-decide siya na gumamit ng pills. Ayaw niya kasing mabuntis, lalo na sa nakitang ugali ni Jonjon. May kahiligan din kasi si Jonjon sa sex. Yun nga lang, dahil sa liit ng bahay at sa dami nilang magkakapatid, halos sa banyo sila madalas nagbabakbakan. Tulad ngayon, nakaupo si Jonjon sa bawl ng kubeta, habang si Jane ay pawis na pawis at hingal na hingal. Enjoy na enjoy ang dalawa at parang may sarili silang mundo. Ngunit bigla silang napahinto nang biglang sumigaw ang isang kapatid ni Jonjon mula sa labas. Kuya, dalian nyo naman dyan. Taing-tain na ako eh. Naku ano ba? Matagal pa ba kayo dyan? Bad trip naman oh. Ang lilibog nyo kasi. Sigaw pa nito. Sa hiya ni Jane, agad siyang humiwalay kay Jonjon at nagbihis ng damit. Nakayokong lumabas ng banyo si Jane at hiyang-hiya sa nangyari. Lumipas pa ang mga araw. Patuloy ang kalbaryo ni Jane sa kamay ng mga kamag-anak ni Jonjon. Kinailangan din ni Jane na maghanap ng trabaho dahil madalas na siyang paringgan ng mama ni Jonjon. Umiiyak na lang minsan si Jane dahil sa mga naririnig nito. Hindi tuloy niya maiwasan na maalala ang buhay niya sa probinsya sa piling ng kanyang mag-ama. Hindi nagtagal, nagsimulang tumanggap ng labahin si Jane sa kanilang mga kapitbahay upang makatulong kahit paano sa gastusin sa pagkain. Pagod na nga ang katawan ni Jane pagkatapos ng labada, pipilitin pa siya ni Jonjon na mag-sex sila. Wala naman siyang magawa dahil pag tumanggi siya, kung ano-ano ang sinasabi nito sa kanya. Kesyo may lalaki daw siya, sawa na daw ito sa kanya, at nagpapatira daw siya sa iba. Pag ganun ay naiirita na siya, kaya't pumapayag na lang siya kahit pagod sa paglalabada. Lingid sa kaalaman ni Jane, may bagong ka-textmate na naman si Jonjon. Kaya't nang minsang mahuli niya ito, sinita niya ang lalaki. Ngunit ang sabi naman nito ay kaibigan lang niya yon. Ngunit hindi naniniwala si Jane. Dahil nahuli niya si Jonjon na nakikipagtawagan ito sa loob ng CR, na tila ba nakikipag-SOP pa ito. Nang sabihin yon ni Jane, ay nagalit pa ito at hinawakan siya ng mariin sa muka. Sino ka ba? Di ba kinakasama lang naman kita? Asawa at anak mo nga iniwan mo, di ba? Galit na wika nito saka tinalikuran siya. Walang nagawa si Jane kundi umiyak na lamang. Isang umaga, ginising si Jane ng sigaw ng mama ni Jonjon. Hoy senyora, tanghali na. Gumising na po kayo at humanap ng mapaglalabadahan. Ikaw naman Jonjon, batugan ka na nga, nag-uwi ka pa ng isang batugan. Bumangon si Jane at nag-ayos ng sarili. Kahit wala pang almusal, naglakad siya sa labasan at nagpunta sa kanyang pinakikilabadahan. Ngunit wala ni isa ang nagpapalaba. Tiniis na lang ni Jane ang gutom. Tumambay siya sa labasan, nagbabaka sakali na makahanap ng trabaho. Ngunit sadyang wala. Pag-uwi sa bahay, nandun na si Jonjon, kumakain na ang pamilya. Ngunit hindi man lang siya inaya ng mga ito.
Tinapangan na lang ni Jane ng hiya dahil gutom na talaga siya. Akmang kukuha siya ng kanin nang maunahan siya ng bunsong kapatid ni Jonjon. Kaya't yung kaunti na naiwan ay pinagtiyagaan na lang niya. Kinuha niya ang natirang konting munggo at inihalo sa kanin upang kainin. Hindi man lang siya pinansin ng kinakasama. Dahil kapos sa pera, hindi na muli pang nakabili si Jane ng pills. Sinubukan niyang manghingi sa center dahil libre doon. Ngunit sabi ng BHW ay ubos na daw. Nanlumo si Jane. Awang-awa sa sarili dahil kahit pills man lang ay wala siyang pambili. Baka sa susunod na araw na lang siguro siya bibili. Tutal ay hindi naman siya ginagamit ni Jonjon. Hindi pa rin naman kasi sila nag-uusap. Lumipas ang mga araw. Tuluyan nang nakalimutan ni Jane ang tungkol sa pag-inom ng pills. Isang gabi, umuwi ng lasing si Jonjon at namalayan na lang niya na may iba nang ginagawa sa kanya si Jonjon. Ramdam niya na sobrang sabik ito dahil siguro sa ilang araw din itong nabakante. Wala nang nagawa si Jane kundi tumugon kay Jonjon. Pigil na pigil ni Jane ang umungol kahit nag-e-enjoy na din siya. Katabi lang kasi nila ang mga kapatid ni Jonjon na tulog na tulog na. At dahil baka magising ang mga ito, tinapos agad ni Jonjon ang session. Hindi alam ng lalaki na walang ininom na pills si Jane, kaya't gaya ng nakasanayan, hinayaan niya lang na mapuno si Jane. Huli na rin nang maalala ni Jane na hindi siya nakainom ng pills. Nag-aalala man ay wala na siyang nagawa. Umaasa na lang siya na hindi siya mabubuntis. Sa paglipas ng mga araw, lalong nahirapan si Jane sa kanyang sitwasyon. Walang gaano siyang tanggap na labahin kaya't madalas na hindi sila kumakain. Dahil nahihiya siya sa mama ng kinakasama niya. Ganon din ang papa nito na kapag nalalasing ay pinaparinggan din siya. Madalas, hindi man lang siya makapag-ambag kahit pambili lang ng bigas. Isa pang problema niya, tuluyan na ngang naging hayagan ng pakikipag-callmate ni Jonjon. Madalas itong mahuli ni Jane, lalo na paglasing ito. Lagi nitong sinasabi na binata naman daw ito at pagkatapos ay pagbubuhatan ng kamay si Jane. Sa mga panahong puno ng lungkot ang puso ni Jane, naalala niya ang iniwang buhay sa probinsya. Oo, mahirap sila, ngunit kumakain siya ng 3 beses sa isang araw. Higit sa lahat, mahal na mahal siya ni Ador. Itinuturing siyang parang prinsesa. Karama ko na yata to, sambit ni Jane sa sarili. Sa pag-iwan ko sa aking asawa at anak, tahimik na lang na lumuluha si Jane sa tabi ng kanyang kinakasama. Nang hindi na makatiis si Jane sa kasalukuyang sitwasyon, nagpasya siya na mag-ipon ng pera. Pamasahin niya para umuwi sa Bataan. Lihim na nagpapatabi si Jane ng pa-20-20 sa kanyang kaibigan upang makaipon. Sa kadahilan ng sa liit ng bahay ng kinakasama, kahit itago mo ay makikita at makikita talaga. Mula nang tumuntong si Jane sa Manila, niwala siyang balita sa kanyang mag-ama. Hindi siya nakakasulat man lang dahil seloso si Jonjon. Minsang mabanggit niya ang asawa, agad nitong hinahawakan ng braso niya at pinipilipit, kaya hindi niya na ito binanggit kahit minsan. Malapit na, makakaalis din ako sa impyernong bahay na to, wika ni Jane sa sarili. Ngunit sadyang malupit ang kapalaran ni Jane. Kung kailan kumpleto na ang kanyang pamasahe, sa kanya nalaman na siya pala ay nagdadalang tao. Nalungkot ng sobra si Jane. Tinangkapan niya itong inuman ng pampatanggal, ngunit nakonsensya rin siya. Tuluyan na ngang nawala ang pag-asa ni Jane na makakaalis sa poder ni Jonjon. Agad na ipinaalam ni Jane kay Jonjon na siya ay buntis. Ngunit binatukan lang siya nito at sinabihan pa ng tanga. Galit na galit ito habang tinatanong kung bakit hindi siya umiinom ng pills. Siyempre, sinabi niya na dahil wala siyang pambili. Ako pa talaga ang sisisihin mo. Kasalanan mo kasi masyado kang mahilig. Pag tumanggi ako, sasabihin mo ay may lalaki ako. Aba, Jonjon, hindi lang ako ang may kasalanan nito. Sumagot na si Jane dahil sa galit. Sandaling natahimik ang binata. Sa pag-usad ng araw,
Hirap na hirap si Jane lalo na at buntis siya. Kulang na siya sa pagkain, naglalaba pa siya. Madalas tuloy ay may spotting si Jane, kaya labis niya itong ikinabahala. Sa paglipas ng araw, natutunan niyang tanggapin ang pagdadalang tao at mahalin ang bata sa kanyang sinapupunan. Hindi muna pinaalam ni Jane sa kanyang mga biyanan ng kanyang kalagayan. At nang matuklasan ng mga ito ang kanyang kalagayan, agad na nag-react ang biyanan niyang hilaw. Peste naman oh, palamunin na nga, magdadagdag pa ng isa pang palamunin. Ginoo dyan. Batugan ka na nga, nagawa mo pang mambuntis. Walang tigil sa kakasalita ang mama ni Jonjon. Hindi niya na nga namalayan kung kailan ito huminto. Patuloy ang paghihirap ni Jane sa piling ni Jonjon at ng kanyang pamilya. Sising-sisi sa kanyang naging desisyon. Kung nakontento lang sana siya sa simpleng buhay, hindi sana niya dinanas ang ganito. Doble ang takot ni Jane dahil sa bata sa kanyang sinapupunan. Hirap na nga sila. Paano pa kaya kung isilang niya na ito? Siguradong mas lalo siyang magdurusa. Malapit na ang kabuwanan ni Jane, kaya't mas dinoble pa niya ang sipag sa paglalabada. Kahit nahihirapan upang makaipon ng gagamitin niya sa panganganak. Dahil alam niyang wala siyang maaasahan sa batugan niyang kinakasama. Baka ni pambili ng alkohol ay wala siyang mahita. Isang hapon, pag-uwi ni Jane sa bahay, nadatnan niya si Jonjon na nakainom. Bigla siya nitong hinila at pinatalikod sa kanya. Ano ba, Jonjon? Pagod ako sa paglalabada. Reklamo niya, ngunit tila hindi siya nito pinapakinggan. Inakay siya ng lalaki sa mesa at doon ay walang habas na bumayo. Bahagyang lumayo si Jane sa mesa upang protektahan ang malaki niya ng tiyan. Kakaibang hapdi ang nararamdaman ni Jane. Napaluha na lang siya at wala nang nagawa. Samantala, tila tuwang-tuwa naman ang binata at hindi pinansin ang mga daing ni Jane. Hindi man lang nito isinaalang-alang ang malabotete ng kalagayan ng kinakasama. At nang makaraos, iniwan nito ang kinakasama na pagal sa pagod ang katawan. Pinunasan ni Jane ang luha at dumiretso sa banyo upang linisin ang katawan. Umusal ng dalangin na sana huwag makaapekto sa bata sa kanyang sinapupunan. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Jane. Madaling araw nang biglang sumakit ang kanyang tiyan at agad siyang nagising sa sobrang sakit. Tinapik niya si Jonjon na naghihilik pa sa sobrang sarap ng tulog. Jonjon, gumising ka. Manganganak na yata ako. Namimilipit sa sakit na wika niya. Nang wala man lang reaksyon ng binata, nilakasan niya ang pagyugyug dito. Ano ba? Natutulog ang tao, istorbo ka. Wika naman ito. Manganganak na ako. Turan naman ni Jane dito. Hindi man lang nagmadali ang binata. Tumayo lang ito at tinulungan siyang makatayo sa higaan. Ngunit walang pagmamadali sa kilos nito. Samantala, sobrang sakit na nang nararamdaman ni Jane. Dahil sunod-sunod na ang paghilab nito, natanda ng anumang oras ay lalabas na ang bata. Minadali ni Jane ang paglalakad palabas kahit siya ay hirap na. Sa ingay nilang dalawa, ni hindi man lang nagising ang kanilang mga kabahay. O kung may nagising man, siguro ay mga nagpatay mali siya na lang. Nang makarating sa ospital, halos hindi pa makaabot sa paanakan si Jane, agad na nitong nailabas ang isang sanggol na babae. Nagtaka si Jane dahil hindi agad umiyak ang kanyang sanggol. Kaya kahit hinang-hinana, nilabanan niya ang antok upang masiguro na okay ang kanyang anak. Doktora, bakit po hindi umiiyak ang anak ko? Nangihina niyang tanong, ngunit hindi makasagot ang doktora. Halos kulay violet na kasi ang kulay ng baby at hindi alam ng doktora kung sadyang kulay ito o may sakit ang bata. Agad itong dinaluhan ng doktora. Ilang saglit na tinapik ng doktora ang bata, ngunit walang reaksyon mula sa bata. Kahit anong gawin ng doktora ay hindi gumagalaw ang baby. Pero naging matyaga lang ang doktora at hindi sumuko. Hanggang sa pagkaraan ng 3 minuto, agad pumalaho ng iyak ang bata.
Doon nakahinga ng maluwag ang butihing doktora. Nang marinig ni Jane ang iyak ng kanyang sanggol, umusal ito ng dalangin at pinasalamatan ng Panginoon sa pagligtas sa kanyang anak. Dumaan sa pagsusuri ang sanggol ni Jane na pinangalanan niyang Rose. Sa kasamaang palad, kaya pala ganun ang kulay ng kanya itong isilang ay may butas pala ang puso nito. Agad umiyak si Jane nang malaman ang kalagayan ng kanyang anak. Pagkaraan ng 2 araw, nakalabas na ng ospital si Jane. Pampubliko ang ospital, kaya't gamot lang ang binayaran nila. Hindi man lang siya dinalaw ng pamilya ng kinakasama. At dahil may dinaramdam ang sanggol ni Jane, madalas itong iritable at umiiyak. Kaya naman madalas itong punain ng mama ni Jonjon. Ano ba yan? Patahanin mo nga yan, Jane. Kung hindi, papasakan ko ng bulak ang bunganga niyan. Agad na niyakap ni Jane ang sanggol at inihele. Maya-maya pa ay tumahan na ito. Dumaan ang mga araw, na hirap si Jane. Hindi man lang siya tulungan ng kinakasama sa pag-aalaga sa kanilang anak. Tila ba wala itong amor sa kanilang anak na labis na ikinalulungkot ni Jane. Dahil sa hirap ng buhay, kinailangan niyang tumanggap ulit ng labada upang kahit papano ay may magamit siyang pambili ng diaper at damit ng kanyang anak. Minsan binabantayan ni Jonjon ang bata, ngunit madalas ayaw naman nito. Katwiran niya, hindi siya marunong mag-alaga ng bata, kaya't napilitan siyang kausapin ng dalagitan niyang kapitbahay na alagaan ang kanyang anak. Pagkatapos, bibigyan niya na lang ito ng pera kapalit ng pag-aalaga nito. Agad namang pumayag ang dalagita. Dahil hindi naman araw-araw ang labada ni Jane, kaya't naalagaan pa rin ni Jane ang anak pag wala siyang labada. Isang araw, sa sobrang init ng panahon, sinumpong ang sanggol ni Jane. Umiyak ito ng umiyak na halos mangitim na. Agad itong isinugod sa ospital. Okay na po ang anak niyo sa ngayon. Ngunit hindi ko masasabi na hindi siya susumpungin. Sobrang init po ng panahon ngayon kaya sinumpong si baby. Huwag niyo po siyang pawawalan ng electric fan at siguraduhin hindi mababasa ng pawis ang likod. Mabuti po ay naagapan pa. Nanlumo si Jean sa sinabi ng doktor. Pasanin na naman dahil madiwara ang mama ni Jonjon pagdating sa paggamit ng kuryente. Tiyak, lalo itong magrereklamo. Diyos ko, wala na po bang katapusan ng paghihirap ko? Anas ni Jane. Lumipas ang mga araw at buwan. Nakasanayan na rin ni Jane ang kalagayan ng kanyang anak. Kaya't mas dinoble pa nila ang sipag upang may maitabi siya. Para kung sakaling sumpungin ang anak niya ay meron siyang magagamit. Walang nagbago sa buhay ni Jane. Halos pahirapan niya ang katawan sa paglalabada upang masuportahan ang kanyang anak. Ang batugan naman niyang kinakasama, hayahay lang ang buhay. Nakukuha pang mangbabae minsan. Ngunit hindi na lang ito pinapansin ni Jane at nakafocus siya sa pag-aalaga sa anak niya. Lumipas ang ilang taon na hindi na malayan ni Jane. Minsan, gusto niya nang sumuko sa sobrang hirap. Ngunit pag naaalala niya ang kanyang anak na si Rose, patuloy pa rin ang kanyang paglaban. Nasanay na rin siya sa buhay na masalimuot kasama ang mga biyanan niyang hilaw. Hanggang isang araw, nagkaroon ng sunog sa kanilang lugar. Galing si Jane noon sa paglalabada, kaya dali-dali siyang tumakbo pa uwi ng bahay. Nang marinig niya ang sigaw na may nagaganap daw na sunog sa kanilang lugar, mabilis na tumakbo si Jane pa uwi ng bahay. Agad na hinanap ni Jane ang 4 na taong gulang na niyang anak. Tinawag ni Jane ang pangalan nito habang umiiyak. Hanggang sa napaluhod na lang siya sa lupa nang walang makuhang sagot. Jane, nasa kabilang eskinita si Rose, sabi ng kapitbahay niya. Biglang nabuhayan ang loob ni Jane at agad tinakbo ni Jane ang kinaroroonan ng anak. At nang makita niya ito, ay niyakap ni Jane ang mahigpit ang anak. Diyos ko, salamat po at ligtas ang anak ko. Agad silang lumaya sa nasusunog na lugar. Dahil batid niyang masama sa anak ang sobrang usok. Nang humupa ang sunog, nagsiksikan ang mga nasunugan sa isang evacuation center.
Sa dami ng nasunugan, halos wala ng espasyo. Halos walang naisalba si Jane sa kanilang gamit. Konting damit lang ang nakuha ng mga ito, kaya't problema na naman para kila Jane kung paano mag-uumpisa. Ilang araw pa, isa-isa nang umalis ang ibang nakatuloy sa evacuation center. Unti-unti nang lumuluwag. Ilang araw pa, nagdesisyon ang magulang ni Jonjon na umuwi na lang sila sa probinsya ng napangasawa ng kanyang ate sa Laur Nueva Ecija. Tutal ay wala naman na silang bahay na babalikan. Mahirap din namang humanap ng bahay na ganun kamura para upahan. Humingi sila ng tulong sa mayor sa kanilang lugar upang makahingi ng pamasahe. Dahil sila ay nasunugan, agad namang nagbigay ng pera ang mayor. At nang hapong ding yun, umuwi ang pamilya sa probinsya. Sa probinsya, nagtuloy sila sa bahay ng hipag niyang hilaw. Ang ate na kinakasama niya na merong 2 anak. Kumpara sa bahay nila sa Manila, mas maayos at mas malaki ang bahay ng mga ito. Kaya't kahit papano ay pumanatag ang isip ni Jane. Sa una, hirap pa ring mag-adjust si Jane, ngunit kalaunan ay nasanay na siya. Pagtatanim ng palay at sibuyas ng kabuhayan nila dito, kaya't napilitan si Jane mag-aral magtanim. Ngunit 2 beses lang sa isang taon ng taniman, kaya't madalas walang pera si Jane. Hanggang sa humanap na siya ng sideline. Sa mga may gustong magpalinis ng bahay, o kaya ay magpalaba paminsan-minsan. Ang maganda sa pagtira sa probinsya, hindi madalas atakihin ng sakit ang kanyang anak. Dahil presko ang hangin sa probinsya, hindi tulad sa Maynila. Nalaking pasalamat naman ni Jane dahil umayos ang kalusugan nito. Sa pagdaan ng mga araw, nasasanay na si Jane sa buhay probinsya. Ngunit biglang nagpasyang bumalik ang mga magulang ni Jonjon sa Maynila paglipas ng 1 taon. Hindi naman sumama sila Jane at tuluyan na silang nagpaiwan sa probinsya. Gusto sanang sumama ng kinakasama ngunit mariin ang pagtanggi ni Jane. Kung gusto mo, ikaw ang sumama. Maiiwan kami dito ng anak mo. Mamamasukan akong katulong kay Madam Feliz. Napilitan si Jonjon na sundin si Jane sa pagkakataong yun. Samantala, nag-umpisa na si Jane na magtrabaho kay Madam Feliz. Mabait ito at ang kanyang asawa. Sumasahod si Jane ng 4,000 isang buwan. Minsan, nakakapag-uwi pa siya ng pagkain para kay Jonjon at Rose. Pinatira sila ni Madam Feliz sa bahay nito malapit sa bukid. Kaya't mas lalong naging mas mabuti ang buhay nila Jane sa probinsya. Hindi maikakaila na umayos ang buhay ni Jane. At dahil medyo napapanatag na ang kalooban niya, natuto ulit siyang mag-ayos ng sarili. Nagpapahid siya ng pampaganda na siya namang napupuna ng kinakasama. Isang araw, lasing na umuwi si Janjan. Gusto nitong makipag-loving kay Jane, pero ayaw naman ng misis kaya nagalit ito ng husto. Agad siyang hinawakan sa muka at mariin yung pinisil. Bakit? May pinagmamalaki ka na ba? Meron ka ng iba no? Galit na wika ni Jonjon. Wala nga. Pagod lang ako dahil nag-general cleaning ako. Maawa ka naman. Pagod na pagod ako pangangatulong para may pambili ka ng sigarilyo at pagkain natin sa araw-araw. Tapos paghihinalaan mo pa ako. Umiiyak na wika ni Jane. Pero bingi na si Jonjon. Sa kabila ng mga sinabi nito sa kanya, ay nagpumilit pa rin ito na gawin ang gusto. Wala talaga itong inisip kundi sarili lang niya. Hindi iniisip ang kalagayan at damdamin ng ibang tao. Nang matapos si Jonjon sa pambababoy sa kanya, baliwala itong nagpunta sa lamesa, umupo at tumingin sa kanya. Ihain mo na ang mga uwi mong pagkain. Siguradong masasarap ang mga bigay ng amo mo dahil mayaman. Magana itong kumain at hindi man lang inaya si Jane at ang anak. Sa pagdaan ng araw, buwan at taon, dahil si Jane na ang bumubuhay kay Jonjon, natuto na itong lumaban. Minsan ay tatakutin niya pa ito. Kayang-kaya kitang iwan, Jonjon. Anong akala mo sa akin? Tanga? Asawa ko nga na mabait, iniwan ko. Ikaw pa kaya na batugan at sarili lang ang iniisip? Pasalamat ka kay Rose. Dahil kung hindi dahil sa kanya,
Matagal na kitang iniwan. Ano ba ang buhay na ibinigay mo sa akin? Wala, di ba? Puro pasakit at gutom. Kaya wala kang ipagmamalaki sa akin. Kayang-kaya kitang iwanan. Masama ang loob na sambit ni Jane. Nagpatuloy ang buhay ni Jane. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng lahat ng pananakit sa kanya ni Jonjon ay hindi niya ito maiwan. Minsan ay biglang nanikip ang dibdib ni Jonjon. Agad niya itong isinugod sa ospital. Ngunit sabi naman ng doktor, dahil lang yun sa sobrang init ng panahon. Dahil doon ay lalong lumaki ang ulo ni Jonjon. Alam niyang mahal na mahal siya ni Jane. Nagpatuloy lang ang magandang pamumuhay ni Jane. Maayos na ang kalusugan ng kanyang anak, kaya marami na siyang naiipon na inilihim niya lang kay Jonjon. Samantala, sa kabila ng pagsisipag ni Jane, si Jonjon ay may ginagawa na namang kabulastugan. Merong naging ka-chatmate si Jonjon. Naging madalas ang pag-uusap ng mga ito, lalo na pag nasa trabaho si Jane. Hindi nagtagal, nalaman ito ni Jane dahil nababasa nito ang kanilang mga usapan. Pagtulog kasi si Jonjon, kinukuha niya ang cellphone nito at binabasa ang mga chat. Sa galit nito isang gabi, naglasing si Jane at pinagwalaan ng kinakasama. Nakuha mo pang mambabae, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ako na nga ang bumubuhay sa'yo, nakukuha mo pa akong lokohin. Wala ka talagang konsensya. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Pag pinagpatuloy mo yan, pasensyahan tayo dahil lalayasan kita. Hindi kita tinatakot. Pinapaalalahanan lang kita. Umayos ka dahil hindi ka bubuhayin ng pamilya mo. Walang magtsatsaga sa batugang tulad mo kundi ako lang natanga. Tulala namang nakikinig lang ang binata kay Jane. Isang araw, biglang sumagi sa isip ni Jane ang kanyang dating asawa na si Ador at ang kanyang anak. Dahil sa Facebook, sinubukan ni Jane na isearch ang kanyang anak sa tulong ng anak na dalaga ng kanyang amo. Ngunit bigo sila na mahanap ang kanyang anak. Baka hindi gamit ang pangalan niya, wika ng dalaga. Nalungkot naman si Jane. Kumusta na kaya ang asawa at anak ko? Sabi ni Jane sa kanyang sarili. Binata na ang anak ko. Maluhaluhang sambit ni Jane. Hayaan mo ate, malay mo balang araw magkita rin kayo. Sabi pa ng dalagang amo. Samantala, buong akala ni Jane ay tumigil na si Jonjon sa pambababae. Ngunit isang araw, nahuli nito sa aktong pakikipag-video call ang asawa. Sa galit ni Jane, dinampot nito ang cellphone at hinagis sa pader. Nagkapira-piraso ang cellphone kaya nagalit din si Jonjon. Nandilim ang paningin ng lalaki at sinaktan ang babae. Nanlaban naman si Jane, ngunit hindi niya kaya si Jonjon. Kaya bugbog sarado siya. Si Jonjon naman ay kalmot sa mukha lang ang inabot. Nang mahimasmasan si Jonjon, nagulat siya nang makita ang itsura ni Jane. At dahil sa takot, agad na tumakas si Jonjon. Pauwi naman na noon ang anak nila na si Rose galing sa eskwelahan. At labis itong nagulat sa nakitang itsura ng ina. Naghihiyaw ang bata. Narinig naman ng kapitbahay ang pagtawag ng bata, kaya agad nilang sinakluluhan ng mag-ina. Itinakbo ng mga ito si Jane sa isang ospital sa bayan. Iyak nang iyak si Rose sa sinapit ng ina. Inabot ng 2 araw sa ospital si Jane at kinabukasan ay inuwi na ito. Pilit na humihingi ng tawad si Jonjon sa kanya, ngunit sa matinding galit ay sarado na ang puso ni Jane. Ayaw niya nang magpatawad. Hindi kita idedemanda sa pananakit mo sa akin, pero wag na wag ka nang lalapit sa aming mag-ina. Tinatapos ko na ang lahat sa atin. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko para sa'yo, kaya mo palang gawin sa akin yun. Lumayas ka na. Wala ka nang babalikan dito. Hindi mo ako asawa kaya't wala kang karapatan sa akin. Nanlulumong umalis si Jonjon pauwi sa bahay ng kapatid. Hindi ako susuko, sabi niya sa sarili. Naisip din kasi niya, bukod sa nagkakaedad na siya ay walang bubuhay sa kanya kundi si Jane lang. Patuloy siya sa panunuyo kay Jane. Umabot pa sa puntong lumuhod siya sa harap nito habang umiiyak.
Pangako, magbabago na ako. Patawarin mo lang ako, hindi ko na uulitin. Wika nito habang umiiyak. Sa awa ni Jane at para na rin sa anak, pinatawad niya ito at binigyan ng isa pang pagkakataon. Lingid sa kaalaman ni Jane, sobra pala ang hirap na naranasan ni Jonjon sa sariling mga magulang nang panahong nagkahiwalay sila. Ni ayaw ng mga itong pakainin siya. Nakakakain lang siya ng maayos pag nagtatrabaho ito sa bukid. Nakikitabas at tumutulong sa pagpapataba ng palay. Doon napagtanto ni Jonjon ang pagkakamali at naalala ang mga ginagawa ni Jane sa kanya. Lahat ay binibigay nito sa kanya, kaya't nangako sa sarili na susuyuin si Jane at handang magbago para sa kanyang mag-ina. Mapatawad lang siya nito. At dininig naman ng Diyos ang kanyang dasal, kaya't simula nun ay nagbago na si Jonjon. Subalit hindi lubos ang kaligayahan ni Jane dahil gusto niyang malaman ang kalagayan ng kanyang mag-ama sa Bataan. Isang araw, nagpaalam si Jane kay Jonjon na gusto nitong umuwi ng Bataan upang kumustahin ang kanyang anak at dating asawa. Pumayag naman ito at sinabing sasamahan siya. Natuwa si Jane at agad nagplano sa pagbisita sa Bataan. Paglipas ng 3 araw, pagkatapos magpaalam sa amo, bumiyahe ang mag-anak papunta sa probinsya ni Jane. Pagdating doon bandang hapon, tumuloy sila sa bahay ng magulang. Nakipagbalitaan, kwentuhan, at ipinakilala niya si Jonjon at Rose sa mga magulang. Nang paggabi na, nagtungo na si Jane at Jonjon sa bahay ng dating asawa. Pagkatok sa pinto, isang 5 taong gulang na batang babae ang nagbukas ng pinto. Nagtaka naman si Jane. Ito ba talaga ang dating bahay nila? Ngunit tanda niya na ito yun dahil nasa likod niya ang puno ng kaimito na lagi niyang inaakyat nun. Nagpasa siyang magtanong na lamang sa bata. Nandito ba si Ador Ining? Tanong niya sa bata. Opo, nasa kusina si tatay. Sambit naman ng bata. Ama, nanay, may naghahanap po na ali kay tatay. Agad naman na lumabas ang nanay ng bata at nagulat si Jane. Si Nena, ito ang matandang dalagang anak ni Nana Tupeng. Aba, ikaw pala Jane. Nahihiyang wika nito. Maya-maya, lumabas si Ador at nakita ang dating asawa. Pasok kayo Jane, sabi ni Ador. Doon ipinakilala ni Jane si Jonjon at Rose sa dati niyang asawa. Nalaman ni Jane na sa gitna ng pangungulila ni Ador, si Nena ang naging hingahan niya ng sama ng loob hanggang sa nahulog ang loob niya dito. At nang malaunan ay nagsama ang dalawa at nagkaanak din. Masaya si Jane para sa dating asawa dahil masaya na ito ngayon. Maya-maya pa, dumating ang kanilang anak na lalaki. Tutoy, magmano ka sa nanay mo. May pag-aalinlangan na nagmano kay Jane ang anak. Niyakap naman agad ito ni Jane habang umiiyak. Patawarin mo ako anak, sa laki ng kasalanan ko sa'yo. Hindi umiimik ang bata, ngunit hindi rin naman itinutulak ang ina. Saglit na tumingin ito sa ama at nang tumango ito, gumanti na rin ng yakap ang binata. Tuwang-tuwa si Jane. Alam niya na hindi man ngayon, sa mga darating na panahon ay tuluyan na siyang patatawarin ng anak. Maganda ang pagpapalaking ginawa ni Ador sa anak dahil hindi ito nagtanim ng malaking galit sa kanya. Matapos ang ilang sandali, nagkwentuhan sila. Bagamat may pag-aalinlangan ng konti, batid naman ni Jane at Ador na pareho na silang masaya sa mga napili nilang katuwang sa buhay. At ito ay lubos na ipinagpapasalamat ni Jane. Sa lahat ng kapighatiang pinagdaanan niya, biniyayaan naman siya ng Panginoon ng maayos na pamilya. Sa huli, pinaunawa lang siguro sa kanya na makontento kung ano ang nasa kanya, na wag nang maghangad ng sobra-sobra. Nang lumalim na ang gabi, nagpaalam na si Jane at Jonjon kina Ador, Nena at sa kanilang anak. Napagkasunduan nila na magkaroon ng munting salo-salo bago bumalik ng Nueva Ecija sina Jane at Ador.
Sa munting salo-salo nila, saglit na nag-usap ang dalawang lalaki. Lumayo sila sa tabi nila Jane at Nena. Pare, aaminin ko na noong una ay naging salbahe at irresponsableng kinakasama ako kay Jane, pati na rin sa aming anak. Ngunit hindi niya ako sinukuan, kaya't ngayon, bumabawi ako sa aking mag-ina at nangangakong mamahalin sila at aalagaan ko. Wika ni Jonjon. Panghahawakan ko ang mga salita mo pare. Pag sinaktan mo ulit si Jane ay babawiin ko siya sayo. Bagamat bilang kaibigan na lang at ina ng aking anak. Sagot naman ni Ador. Makakaasa ka pare. Pagkatapos nun, agad nang bumalik ang dalawa para pagsaluhan na ang kanilang mga hinanda. Masaya silang nagkuhanan ng picture bilang remembrance bago nagpaalam sa isa't isa. Pag-uwi sa Nueva Ecija, tinupad ni Jonjon ang kanyang pangako na aalagaan at tutulungan niya si Jane sa paghahanap buhay. Naging masaya ang pamilya ni Jane. Kontento na siya sa simple niyang pamumuhay sa piling ng kanyang mag-ama. Mula noon, hindi na siya naghangad ng sobra dahil natuto na siya.